Sa kwentong ito, susundan natin ang nakakatakot na karanasan ni Kuya Rodel, isang mask maker na may natuklasang lihim tungkol sa kapangyarihan ng mga maskara. Ang mga maskara na ito ay hindi basta-basta sapagkat may kakayahang magtaboy ng mga aswang na nagtatago sa dilim. Sa kanyang paglalakbay, makikita natin kung paano siya hinarap ng isang aswang na nagbabanta sa kanilang bayan. Huwag kang bibitiw dahil sa pagtatapos ng kwento, malalaman mo kung paano nagtagumpay si Kuya Rodel laban sa panganib na dulot ng nilalang na ito. May kilala akong gumagawa ng maskara. Hindi yung mga maskarang ginagamit sa mga party o maskarang pambihis sa mukha. Yung maskara na sinusuot sa mukha kapag may festival. Tawagin na lang natin siyang Kuya Rodel. Si Kuya Rodel ay may nakakatakot na karanasan sa paggawa ng maskara. Nung bata pa raw siya, ay nagbakasyon siya sa probinsya ng kanyang lolo. Tawagin na lang natin Lolo Berting. Nung mga panahon na yon, sobrang interesado si Kuya Rodel na matuto gumawa ng maskara, lalo na nung malaman niya na may kapangyarihan pala ang mga ito. Parang gusto niyang malaman kung paano nagiging proteksyon ang mga maskara laban sa aswang. Kaya nagpa-apprentice siya sa kanyang lolo. Si Lolo Berting raw kasi ay isang kilalang mask maker sa probinsya nila. Siya ang gumagawa ng mga maskara na sinusuot ng mga tao tuwing pista. At hindi lang basta maskara ang ginagawa ni Lolo Berting. May kapangyarihan daw ang mga maskara na ginagawa niya. May mga simbolo kasi yung mga maskara na hindi alam ng mga tao kung ano ang ibig sabihin. Pero ayon kay Lolo Berting, yung mga simbolo ay isang uri ng dasal na nagtataboy ng mga masasamang espiritu. Kaya tuwing pista ay ligtas ang mga tao na nakasuot ng maskara ni Lolo Berting. Nung malaman ito ni Kuya Rodel, ay lalo siyang ginanahan na matuto sa kanyang lolo. Kaso ay may isa pa siyang nalaman na ikinagulat niya. Ang dahilan kung bakit may kapangyarihan ang mga maskara ni Lolo Berting ay dahil may isang aswang na gumagala sa kanilang lugar. Ang aswang na ito ay nagtatago tuwing may pista dahil sa mga maskara na ginagawa ni Lolo Berting. Hindi makalapit sa mga tao ang aswang dahil sa mga maskara. Kaya naman ay naisip ni Kuya Rodel na kung talagang totoo ang aswang ay dapat nilang makita ito at malaman kung saan ito nagtatago. Nung sabihin niya ito sa kanyang lolo ay nagalit ito, pero kalaunan ay napapayag din niya na puntahan ang kuweba na sinasabing pinagtataguan ng aswang. Nung araw na iyon ay nagdala ng sibat na may matulis na bakal sa dulo si Lolo Berting. Si Kuya Rodel naman ay may dalang itak. Nung malapit na raw sila sa kuweba, sobrang tahimik ng paligid, parang walang ibang buhay. Nakakita sila ng mga bakas ng paa na hindi pangkaraniwan. Ang lalaki ng mga bakas, tapos may mga kukupa na parang sa paa ng manok. Nakakakilabot talaga. Nakita rin nila na may mga kahalat ng balahibo ng manok sa paligid ng kuweba. Tapos ay may mga bungo ng hayop na nakasabit sa mga sanga ng puno. Sabi ni Lolo Berting ay mukhang may mga ritual na ginagawa sa paligid ng kuweba. Kaya naman ay lalong natakot si Kuya Rodel. Doon pa lang ay alam na nila na totoo nga ang mga sinasabi ng mga tao tungkol sa aswang. Pero hindi sila umatras. Pagdating nila sa bungad ng kuweba ay naamoy nila ang mabahong amoy na nanggagaling sa loob. Para raw amoy ng patay na hayop. Nung pumasok sila, ay nakita nila ang pinanggagalingan ng amoy. Isang lalaki na nakahiga sa sahig ng kuweba. Nung makita sila ng lalaki ay tumayo ito, pero hindi normal ang kilos ng lalaki, para raw itong isang zombie. Ang balat ng lalaki ay nangingitim na. Tapos ay may mga sugat na gumagapang sa katawan nito. Nung makita sila ay sumugod yung lalaki, pero bago pa man ito makalapit, ay tinuhog na ito ni Lolo Berting ng dala niyang sibat. Nung tamaan ng sibat yung lalaki ay nagsisisigaw ito.
Pero imbes na boses ng tao ang marinig nila, ay boses ng isang hayop ang lumabas sa bibig ng lalaki. Doon nila napansin na yung dila ng lalaki ay hindi na dila ng tao, kundi dila na ng hayop. Nung araw na yon ay hindi nila nakita ang aswang. Pero may nakuha silang impormasyon tungkol dito. Ang aswang ay may kakayahan na gawing kasangkapan ang mga taong nabibiktima niya, parang sinasapian sila at nawawala sa sarili. Kaya yung mga tao, nagiging parang zombie na sunod-sunuran sa kanya. Ang lalaki na nakita nila sa kuweba ay marahil ay isa sa mga nabiktima ng aswang. Nung mga sumunod na taon ay lagi nang sumasama si Kuya Rodel sa paggawa ng mga maskara. Pero isang araw ay nagulat siya dahil may nakita siyang maskara na kamukhang kamukha niya. Tinawag niya si Lolo Berting at tinanong kung bakit siya gumagawa ng maskara na kamukha niya. Sabi ni Lolo Berting ay hindi niya alam ang ibig sabihin noon. Pero may kutob siya na ang ibig sabihin noon ay siya ang susunod na target ng aswang. Kaya nagmadali si Lolo Berting na tapusin ang maskara na kamukha niya. Pero bago pa man matapos ni Lolo Berting ang maskara ay nagkasakit ito at hindi na nakabangon pa. Si Kuya Rodel na ang gumawa ng maskara na kamukha niya. Ginaya lang niya yung mga simbolo na ginagawa ni Lolo Berting. Hindi niya alam kung tama ba yung ginagawa niya, pero wala siyang choice. Nung mamatay si Lolo Berting ay si Kuya Rodel na ang gumawa ng mga maskara para sa pista. Kahit natatakot siya, hindi siya nagpatinag. Ginawa niya ang lahat para matutunan ng mga teknik ng kanyang lolo. Para bang sinasabi niya sa sarili na kailangan niyang ipagpatuloy ito para sa proteksyon ng mga tao. Nung matapos niya ang mga maskara ay nag-alay siya ng mga manok sa kuweba ng aswang. Hiniling niya na sana ay maprotektahan ng mga maskara na ginawa niya ang mga tao sa kanilang lugar. Nung gabi ng pista ay nagpakita sa kanya ang aswang. Nakaupo siya sa isang mesa kasama ang mga kaibigan niya nung maramdaman niya na may nakatingin sa kanya. Paglingon niya ay nakita niya yung aswang na nakatayo sa gilid ng kalsada. Kamukha raw yon ng lalaki na nakita nila sa kuweba. Pero yung aswang ay may pakpak. Nakatingin ito sa kanya at parang inaasar siya dahil alam nito na hindi siya makakagalaw dahil sa dami ng tao. Pero hindi nagpatalo si Kuya Rodel. Tumayo siya at suminyas sa aswang na lumapit. Nung lumapit yung aswang ay sinugod niya ito at tinaga sa mukha. Nagulat yung aswang dahil hindi ito makalapit sa kanya dahil sa suot niyang maskara. Nung makalayo na sila sa mga tao ay naglaban sila ng aswang. Pinagpupukpok niya ito ng itak hanggang sa bumagsak ito sa sahig. Pero nagulat siya dahil biglang nagbago ng anyo yung aswang at naging isang lalaki. Tumakbo siya pabalik sa mga tao at sinabi na may aswang. Pero nung balikan nila yung lalaki ay wala na ito. Nung mga sumunod na araw ay may nawawalang lalaki sa kabilang bayan. Kamukha raw ito ng lalaking nakita niya. Hindi na bumalik si Kuya Rodel sa probinsya nila. Natatakot siya na baka balikan siya ng aswang. Pero yung mga maskara na ginawa niya ay nagamit ng mga tao sa kanilang lugar at sabi nila, talagang naramdaman nila yung proteksyon. Parang kahit wala na si Kuya Rodel, yung mga maskara niya nandyan pa rin para sa kanila. At sabi nila ay nagbigay proteksyon sa mga tao. Ngayon ay hindi na gumagawa ng maskara si Kuya Rodel. Sa edad niyang 50 ay hindi na niya kaya ang trabaho na yon. Pero yung karanasan niya ay nag-iwan ng malalim na takot sa kanya. Takot na hindi lang sa mga halimaw na nagtatago sa dilim, kundi pati na rin sa responsibilidad na iniwan sa kanya. Parang kahit saan siya magpunta, dala-dala niya yon. At yung responsibilidad na ipagtanggol ang kanilang lugar sa pagbabalik ng aswang. Sa kwentong ito natutunan natin na ang tapang at determinasyon ni Kuya Rodel ay nagbigay proteksyon sa kanilang bayan laban sa aswang. Salamat sa pakikinig mga kaibigan.
Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Hanggang sa muli, mag-iingat sa dilim, baka may nakatingin.